Ano ang gagawin mo kung sakaling magaya ka sa namayapa kong tiyuhin? Noong mahal na araw o Biyernes Santo ng taong 1978, siya po ay nakakita ng kapre as real as someone nasa tabi niya o nasa harapan niya. Yung puno ng bayabas tsaka atis doon sa ikalawang palapag ng tahanang yon kung saan sila nag-i-stay, ay magkatabi po. Mataas na mga puno ito, lalo na yung bayabas. Doon po niya nakita. Wala po sa isip niya na makakakita siya ng kapre that afternoon. Nakikinig po siya noon ng plaka, yung Saturday Night Fever soundtrack, yung Stayin' Alive ng The Bee Gees, nang biglang nag-appear doon sa puno yung kapre. At yung uncle ko pong ito na mayapa na po siya. Pero sa tuwing naaalala daw niya ito, kasi kwento po niya sa amin na nagkaroon kami ng gathering o reunion. Tuwing naaalala niya to, hindi rin niya maiwasan na hindi matakot. And then, napatanong ako, ano ba ang mga kapre? Until nakita ko po sa Biblia, ang mga kapre po pala ay evil spirits. Ito po ay mga fallen angels na nag-aanyo ng kung ano-ano. Especially mga kasabihan na mga kung alam nilang may mga pinag-uusapan na ganung mga engkanto o mga nuno, mag-aanyo silang ganun para linlangin ng tao. Pero, don't get me wrong, nakita talaga ng uncle ko yung kapre. Halos ayaw na po niyang pag-usapan kasi natatakot siya although tumanda na siya. Hanggang kinamatayan niya na natatakot siya pag naaalala po yung Biyernes Santo ng taong 1978. Pakibilang nga po kung ilang taon na po yun. Yun po yung taon na takot pa rin siya. Yun, 46 years. 46 nga po ba? Something like that. Or, parang ganon, no? Mga ganyan. Kalain po ninyo, 46 years ago. Okay, at ito pong uncle ko pong ito na mayapa na po, mahigit 10 taon na po nakakaraan. Sabi ko po sa inyo, ito po ay mga evil spirits. Bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat kayong mga nakikinig dito o kaya mga nanunood dito sa channel na ito, kung alam ninyo sa puso ninyo na hindi nyo pa tinanggap si Lord Jesus bilang personal Lord and Savior po ninyo, prone po kayo na makakita ng kapre. May kwento po ako sa inyo, yung isang nag-aaral sa isang lumang paaralan sa isang province. Siya po ay nagkwento doon sa isang kakilala namin na ang sabi niya, hindi siya naniniwala sa kapre noong college days niya. University po itong lumang university sa isang province. I don't believe in that. Ganon. I am sabi niya, modern. I am a modern woman. Kanya babae po ito. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Until one night, dala na rin po ng pagre-research doon sa library. Actually, hindi pa naman daw night. Mag-aalas 6 pa lang daw po yun ng hapon o gabi. Maliwanag naman daw. Sabi niya, medyo maliwanag pa. Hindi naman gabing-gabi, sabi niya. Pero, ang siste po kasi, yung kanya pong daraanan dito po sa kabilang way. Kasi may tindahan daw po dito. Mostly doon sumasakay yung mga classmates niya. Kasi majority ng klase niya, iisa ang place na inuuwian. Pero dito siya dumadaan kasi doon siya nag-aabang ng tricycle niya. Doon sa may tindahan daw. Na it so happen yung tindahan na yan, during that time, nandun lang daw yung tindera, busy. Tapos, doon siya pumunta sa puno. Siguro para mag-abang ng tricycle o ng masasakyan niya.
Doon kanyang nung siya raw po ay gumanya, ano yun? Parang may usok. Kanya parang may umuusok daw. Tapos may nakita siyang parang sigarilyong malaki. Until nakita nga niya yung kapre. Nangilabot daw siya. Napasigaw po siya. Then, tinanong niya, ano yung kapre ba yan? Natakot na rin din tindera. May napapabalita ng kapre dyan. Then, agad nagsara yung tindera. Nakita ko yung kapre, sabi niya. Nakakatakot daw ang anyo. Itim na parang nakakatakot yung kapre. Kaya sabi ko po sa inyo, kung hindi kayo believer pa ni Jesus Christ, kung hindi niyo pa pinaniniwalaan na sapat na yung finished work niya, prone po kayo diyan. Pero kung mag-desisyon kayo kay Jesus, Lord Jesus, I surrender everything to you. I believe that you died on the cross for me. Hindi kayo makakita ng mga elements na yan. Actually, mga ano po yan mga demonyo po yan na nag-aanyong kapre, nag-aanyong tikbalang. Actually, may nakakita po, may balita nga po dati, may aswang daw dyan sa Tondo. Sabi ko pa nga dati, naku, ang lapit lang sa atin, sampalok lang tayo. Hindi baka mamaya pagbukas ko ng bintana, nakangiti na yung aswang sa atin, tawanan pa nga kami. Pero wag ka, malapit lang sa amin yung Tondo, sampalok lang kami. Maganda, di ba? Hindi, hindi. Pero mga evil spirits po yan, mga kaibigan ko. Wag po kayong, wag po kayong matatawa dito kasi ito po ay serious matter. Paano kung may sakit kayo sa puso, makita niyo yung mga yan? Nakakatakot po. Evil spirits. Remember the term, evil. Evil, demonyo yan. Mga demonyo po yan. One night, or should I say, hindi pa rin masyadong gabi. I was so exhausted, I go to my room, straight to my room. Natulog ako. Nakaidlip lang, nagnap ako, no? And then, doon sa tapat ng room ko may lababo. So, ang daddy ko, doon, meron siyang hinugasan na prutas, kakain siya ng prutas. Paglingon niya sa kanyang right, nakita niya yung matandang nakabarong Tagalog na nakadungaw sa bintana, tinitignan daw ako. In Jesus' name, be gone. Kanya, layas. Kanyang ganon. Umalis naman daw. Nakabarong siya, sabi niya, pero hindi ko nakita yung muka. Tapos, after 2 days, nakausap namin yung kapitbahay namin, si Tita Weng ang pangalan niya, namatay na rin po yun. Sabi niya, kanyang ganon. Meron pala kayong bisitang matanda. Anong pinagsasabi ninyo? Wala po kaming bisitang matanda. Ako, matandang lalaki. Lalong wala po. Wala pong matandang lalaking bumisita rito. Meron. Kasi, ito palang si Tita Weng, mainit ang panahon. Sabi niya, hindi rin ako makatulog. Maglalaban na lang ako, sabi niya. Di po ba? During that time naman po kasi dito po sa Manila, medyo ang tubig, medyo humihina, hindi po ba? Pero pag gabi malakas. Maglalaban na lang ako, baka bukas humina uli ang tubig kasi maraming gumagamit. Nakita ko, nandun sa may gripo ninyo, kanya, yung matanda. May bisita pala silang matanda. Anong itsura, Tita Weng? Ayun nga masyadong formal, sabi niya. Nakabarong Tagalog. Wow. Alam niya po bang, aminin ko po sa inyo, ako po ay nangilabot nang sabi niya yung barong Tagalog. 2 nights ago, yan din ang sinabi ng daddy ko, nakabarong Tagalog, staring at me. At eto naman po ako, ikwinento ko sa mga kaklase ko. Yun yung lolo mo, binabantayan ka ng lolo mo, sabi nila sa akin. Ako, wow. So, kita nyo, pag kwento mo sa ibang tao, may iba silang paniniwala, iba yung perception nila. Pero sa Biblia po, familiar spirits po yung mga yon. At ito po yung sinabi ni Tita Weng. Nakabarong siya, pilit kong tinitingnan yung mukha, hindi ko sabi niya, hindi ko maaninag yung mukha niya. Parang maliwanag kasi yung reflection ng ilaw, kasi may street light po tayo dito, di ba, mga ganon. Parang nakaganon daw sa kanya. So, hindi niya nakita. Pero nakabarong. Napaka-formal naman ang matandang ito. 10:00 po siya ng gabi.
So, ayan pong gusto ko sabihin sa inyo. Tapos, nung kamamatay po ng lola ko, no? Kamamatay lang po noon ng aking lola sa father's side. Daddy ko na naman. May third eye ang daddy ko eh. No? Kwento ko na po lahat sa inyo. Sige po. Kamamatay ng lola ko. So, siyempre, nandun siya sa bedside ng lola namin. Kamamatay. As in, huling hugot na hininga ni lola. Kitang-kita ng daddy ko. And then, nag-turn left ang daddy ko. Pag ganun, doon sa may pintuan. Nakita niya ang lola ko, nakatawa sa kanya. Sabi niya, hindi mo ako maloloko. Hindi mo ako maloloko. You are not my mother. Be gone in Jesus' name. Then umuwi siya sa bahay. Kwentuhan niya na sabi niya, nagpakita ang lola mo sa akin. Pero alam ko, that's not your grandma. She's now resting in the arms of the Lord Jesus Christ, sabi niya. Hindi ako maloloko ng mga diablong ganyan. Demonyo yun. So, sabi ko nga, iba talaga pa nagbabasa tayo ng Biblia. Hindi na tayo maloloko ng mga ganyan. Kasi delikado po talaga. Okay? Kaya, ayun. Pero sabi ko po sa inyo, yung mga ganyan po ng mga bagay, let's go back to the Bible. Malalaman ninyo, familiar spirits po yan. Okay. Ano po ba yung familiar spirits? Okay. Demonyo rin po ang mga ito. Halimbawa, namatay yung iyong anak. Siyempre, mahal na mahal mo yung anak mo. Namatay. 'Di ba? So, you're grieving, you're in grief. Siyempre, depressed ka, hindi ka na makatulog, hindi pa makakain. Wala ka ng gana. Tapos, bigla mo nakita yung anak mo namatay. Siyempre, yung adrenaline mo, rarais yan. Anak mo. Siyempre, talagang ang gusto mo makita yung anak mo talaga. Nakita mo yung anak mo nakaupo. Paano po yan ngayon? Maski may magsabi sa kanya na evil spirit, hindi siya maniniwala kasi gustong-gusto nga niya makita yung kanyang anak. Yun po ang danger doon. Pero sa Bible po, familiar spirits yun. Yung mga familiar spirits, po yung mga demonyo. Kasama po yung mga yan sa mga nagrebelde laban sa Diyos. Sila po yung mga fallen angels po. Kung saan po dito sa lupa sila natapon. So marami pong fallen angels dito. Sila po yung familiar spirits. Kung ano yung anyo nung anak niyang namatay, ginaya yun nung mga demonyo ito, ng mga familiar spirits, para linlangin yung namatayan. Linlangin yung nanay nung namatay. O kaya yung tatay nung namatay. O nga naman, pag nakita nila yung anak nila, anak, di ba? Pero familiar spirits po yan. Kasi sabi po ng Book of Hebrews, minsan lang mamatay ang tao. At pagkatapos niyan, ang paghuhukom na. Ibig sabihin po nito, pag namatay ang tao, pupunta na po siya sa eternal destination, whether heaven or hell. Dalawa lang po yun. Kung tinanggap niya bilang personal niyang Lord and Savior, si Lord Jesus Christ, dire-diretso po siya sa heaven. Pero kung tinanggihan niya si Jesus, nireject niya si Lord Jesus, nireject niya ang gospel of grace ni Lord Jesus, dire-diretso po siya sa impyerno, sa hell. Okay? Hades pa lang po ngayon. Eventually, magigihena after nung mga program ng Diyos na matutupad. So, yes, ang mga ganyan po. Ang isa pa pong hindi ko malilimutan, nangyari din po dito po sa Sampaloc din po, no. Lahat kami nagpunta ng sementeryo pistang patay, hindi po ba lahat nasa sementeryo? So, itong bahay isinara, okay? Tapos kinabukasan, sabi nung kalaro nung pinsan ko, ang ganda nung babaeng nakadungaw niya sa bintana, yung nakayelo. Sabi niya, anong pinsan ko? Umakyat yung pinsan ko, may tao raw dito kahapon. Baka may magnanakaw, sabi niya. Wala namang nawala. Tinanong din kami, wala namang nawala. Kasi ancestral home po namin yon. Oo. May mga kanya-kanya rin kaming pinitirahan na awa naman ng Panginoon. Pero yun po yung luma naming bahay. Ano po yun? Mga bahay natin sa Maynila, di ba yung ancestral home, yung malalaki siya tapos may second floor, di ba? Yun po, doon po kami. Actually, doon po sa bahay na yun, may narinig kaming lumalakad na nakakadena, hinahili. Tapos nakita rin ng isang bisita namin from Capiz, nakita niya na hinihila yung ataol. Marami pong kwento. Tapos, yung isang matanda, natawa po ako, bali, lola po ito ng pinsan ko, nagbakasyon din doon. Wala raw sa loob niya na meron palang Kastila na nagmumulto roon.
Pagbukas siya ng pintuan, talagang kinikwento niya kasi nakakatawa siya magkwento. Gumanon daw siya. Kasi nakatawa raw sa kanya yung Kastila. Yan po ang nangyari. Bata pa po akong maliit noon. I was 5 or 6. So, ano bang mali ko? Ang dami doon. Kaya ang sabi nung kaibigan ng pinsan ko, hindi. Imposible yan. Nasa sementeryo kaming lahat. Nandun sa mga loved ones namin na departed, di ba? Siyempre, ganun nga. Walang tao dito sa bahay. Nilak ito. Nakalak. Alam mo bang ibig sabihin nakalak? Nakakandado. Hindi nga. Anong kaibigan niya? Tinawag ngayon yung nanay. Ang ganda-ganda niya. Nakadungaw siya. Nakadungaw siya dyan. Until we found out, ito po, yung dating border na pinatira doon ng lola ko, namatay po pala dahil kinulam daw according to them. Ang sabi nung nanay nung kaibigan ko, kamukha siya ni sinabi niya yung pangalan nung namatay. Tapos namatay nga palang talaga. So, familiar spirit po yung ginagaya yung babaeng tumira doon. Yung pong ibig ko pong sabihin sa inyo. All of these are true na nangyari. Ang daming kababalagan doon sa bahay na yun, yung ancestral home namin. Yung Kastila. Kasi ang sabi nila yung Kastila na yan. Kasi dito po sa Sampaloc, sa Espanya, no? Di ba, Espanya nga siyempre, puro Kastila noon, mga tao. Diyan lang daw yun, pagala-gala. Tapos, may bisita from Capiz. Kaibigan yun nung uncle nung pinsan ko. Sa mother side niya. Kasi pinsan ko po siya sa father side. So, dinala niya doon dahil mag-a-apply daw po ng trabaho dito sa Maynila. So, ayun. May narinig daw siyang lumalakad na para may kadena. Ayun. Tapos nakita niya nung gabi. Nakita niya gabi may ataol na hinihila. May kandila sa ibabaw. Alam niyo yung ginawa ng bisitang yon? Nag-evacuate na. Naghanap na lang ng Meron daw siyang kaibigan dito sa dito sa may malapit sa UST. Kung di ako nagkakamali dyan sa may yata. Dito sa malapit sa UST, dyan na siya tumira. Yan yata sa sa Padre Nobal yata. Diyan siya tumira na lang dahil may kakilala raw siya dyan. Total kasama niya mag-a-apply. Di ba? Natakot ninervyos. Tama. Kaya ang dami pong kwento. Meron pang isang kwento roon naman ang hindi malilimutan ng auntie ko. Auntie ko, kapatid ni Mami. Nagsipilyo siya, nilagyan na raw niya ng toothpaste. Tapos pagtingin niya, wala na naman toothpaste. Yun ang kwento. Siyempre, maliligo na siya. Ginanundan niya yung kortina. Hindi ba pag maliligo tayo, ito yung banyo. Tapos pag maliligo ka may kortina, bigla raw bumukas yung kortina. Hindi na raw siya naligo. Kahit inip na init siya. Ang dami evil spirit. Talaga, nagkalat po yan. Okay. So, sabi ko po sa inyo, kung hindi po ninyo alam yung anong tawag dito? Yung katotohanan ng Bible, madali po tayong malilin lang. Kahit nasabihin pang paladasal ka, palasimba ka, ano naman ang kaso nun? Di ba? Tawag dito? Being religious, ano masabi? Being religious doesn't make you righteous. Yung righteousness lang ni Jesus ang makakapaggawa sa'yo ng righteous. Magiging righteous ka dahil yung righteousness ni Jesus i-impute sa'yo. And once in-impute na sa'yo yun, hindi ka na matatakot sa mga ganyan. Hindi ka na matatakot sa mga mumu, mga multo. Abay, ang dami Ang daming kwento no? Ang dami. At totoo po yung mga kwento. So sad, totoo po lahat. Hindi siya something na, ang dami Yung namatay ko pong lola sa mother side, punong-puno po siya ng kwento. Pero ang pinakamaganda pong kwento dito, yung nangyari po sa daddy ko. Pagod na pagod ang daddy ko. Kalain nyo, araw-araw yan, no? From Makati to Espanya. Araw-araw yan. Then, gabing-gabi na nag-overtime sila. So, during that time,
tulog na raw kami. Pero siya, naglatag siya nung sala. Sa may sala. May folding bed siya. Pagod na pagod siya. Lord, pagod na pagod po ako. Sabi niya. Daddy ko palabasan ng Biblia halos araw-araw. Maski bago siya pumasok ng office, binabasa niya ang Bible. And then sabi niya, Lord, pagod ako. Hindi magandang pakiramdam ko. Sabi niya, bukas po maaga kong papasok. Kailangan po maganda ng pakiramdam ko. Pumikit siya. Siyempre gabi po, no, nasa sala po siya. May nakita po siyang kamay na nakahawak dito po sa kanyang belly. Dito po sa kanyang tiyan. Oo. Nakahawak po yung kamay. Parang hindi ko alam kung naalimpungatan ako or something. Pero nakita ko yung kamay may butas. Sabi niya. Tanong ko po kayo, sino po ba ang kamay na may butas? Ang Panginoong Hesukristo. Binabantayan ang daddy ko. At ito pa, paggising niya, fully recharge siya. Parang cellphone lang na na-recharge, sabi niya eh. So, nagampanan niya na mabuti yung trabaho niya kinabukasan. So, yan ang pong gusto ko pong i-share sa inyo. Maraming familiar spirits, no? Ang talagang pinapanalangin ko talaga, no, na sana itong vlog na ito maabot ang marami. Para kung nakakita kayo ng kapre, kasi sabi nung namatay kong tito na uncle, no, sabi niya, hindi pleasing sa mata yung kapre, nakakatakot. Ganon din ang sabi nung estudyante na nag-aaral sa province na nakita niya sa puno yung kapre. Ang pangit, kanya nakakatakot. Naiiyak nga siya pag naalala niya eh. And I pray to the Lord, sabi niya, Lord, sana wag na akong makakita ng ganyan sa susunod. Kasi talagang hindi ko nakakayanin, sabi niya. Sobrang pangit, sabi niya. Natakot ako. Kanya, kwento niya. Nasa party kami noon, kumakain kami, pero malakas ang tinig niya. Talagang takot ako, sabi niya. Ilang years ago na rin yun, pero pag nagkwekwento, kasi napagkwentuhan lang din. No? So yan po ang gusto kong i-share sa inyo, no? Totoo po ang mga multo, totoo ang familiar spirits, pero hindi po yun yung mga loved ones natin na departed na. Tandaan niyo po yung sabi ko po kanina, yung bahay namin dito sa may Sampaloc, no? Namatay po yung babaeng naging border doon. Hindi nila napatay na pala. Nabalitaan na lang namin na yun ang ginagayang anyo nung familiar spirit. Nakadilaw daw eh. Nanunungaw sa bintana. O kasi nung buhay pa si ganon, dumudungaw lagi sa bintana yun. Tapos nagahay ako sa kanya. Kasi nagweweting yung kubrador eh. O, di ba yung nanay nung kaibigan ng pinsan ko. Sabi niya, kaya pag dumadaan ako, siya, although baguhan lang siya dito sa Sampaloc, lagi niya akong kinakawayan. Ang bait-bait niya sa akin, sabi niya. So, ganun lang po yun. Tsaka, yung isa pang sinasabi ko na umalis doon sa amin, doon sa ancestral home namin, lumipat sa malapit sa US din nilapatan niya kasi nandun yung kaibigan niya, diyan sa Pinobal. Oo. Dahil sabi niya, sabay sila mag-a-apply na lang, doon na siya tumira. Pero yung experience niya, nakita niya raw, hinihila yung ataol, tapos may kadena yung mga paa. Nakakatakot, sabi niya. At tinanong ko pala, anong anyo nung yung humihila? Pare daw, pare, na parang panahon nung 19, hindi 19, mga 15 something ng panahon ng mga ninuno natin pa. Ganun. Panahon ng Kastila ka na lang natin. Takot siya. Nag-evacuate na siya. Oo. So, yan po ang ko po sa inyo. Kaya, in case makakita kayo ng ganyan, ang sabihin na lang nyo, be gone in Jesus' name. May alam bukang bibig ng daddy ko. Lumayas ka, Satanas. Wala kang karapatan sa akin. Diba? I am the righteousness of God in Christ Jesus. No weapon formed against me shall prosper. Ganyan ang mga salita natin ngayon. Dahil we belong to Jesus, we know the truth of Jesus, and Jesus truly loves us all. Thank you po. Pero, subscribe na kayo. Share this video. Marami makikinabang dito. Siguro yung iba tatawa upon hearing this. And I hope tapusin nyo po itong clinic nyo sa umpisa, tapusin nyo. Marami kayong matututunan dito. Ulit-ulitin nyo po ito. I-share nyo. Siguro, parang entertainment, natutuwa kayo. Pero totoo po lahat yung laman ng vlog na ito.
Ang familiar spirits po ay totoo. Maaring anytime makakita ka. Totoo po ang third eye. Pwedeng mabuksan yan at makita mo. Nako, hindi ko lang alam. Baka masahol pa maging reaction mo doon sa mga sinasabi kong mga tao dito sa kwento ko. Diba? Talagang natakot po sila. Okay? Thank you. And Jesus truly loves us all.